Hi, what's up guys? This is Dudes Miranda and you are watching at my channel. Anyway, nandito na ngayon yung mga butchers from American Agency. So, kasalukuyang nag-quarantine na sila for 14 days na may bayad yan ha. So, binabayaran yung quarantine period nila dito sa JBS. So, bisita natin sila ngayon. So, may 3 speakers tayo na mag-share ng mga stories nila, paano ba nila ginawa na nakaalis sila within 5 months period. So, stay tuned. I'll be back after this short introduction. Like a Hellcat. My motto is be thankful for what you are now and keep fighting for what you want to be tomorrow. Hello mga kabutcher, ako po si Hopper Dizon, tubong Kapampangan ng Mabalacat, Pampanga, at ang agency na applyan ko po is American Agency. Kabutcher, gusto ko lang pong ibagi yung experience ko po sa pag-apply po sa JBS company under po ng American Agency. This year lang po ito, 2020, nag-start po yung application po January. So na-initial interview po kami, so umasa naman po, and then pinagano po kami ng mga requirements tulad ng NBI, police clearance, IELTS, at nag-require na po sila ng free medical. So, hindi ka po maka-line up kung wala po yung free medical mo. So, okay na, hanggang na-line po, naging okay po yun. So, binigyan po kami ng schedule for final interview, February. So, dapat pupunta yung employer ng February. Dahil po sa pandemic, hindi po siya nakapunta. So, na-stop po yung process ng application namin. Pero ganun pa man po, gumawa po ng way yung employer para po kami ma-assess. By month of June po yon. So nangyari po yung process po is through Skype. So sa awa po ng Panginoon na naselect po ako doon, hanggang nagtuloy-tuloy po yung process through online po, hanggang po sa nakalis kami, November lang po ito. 5 months din po yung inintay mo namin para makarating po dito sa Canada. Yun po na nandito ka na sa Canada. Pag sinabi kasing Canada ay isa sa pinakamagandang bansa at pinapangarap ng ating mga kababayan at mga kabutcher. Napakagandang bansa, masaya, of course malamig, makikita mo yung snow. Pero yung sa kabila man ito ay sa sakripisyo na iiwanan mo yung family mo, asawa mo, mga anak mo. So, ginagawa ko ito para sa kanila, wala nang iba. Nandito tayo para sa pamilya natin, sa trabaho natin. Before pa ako makalis, rineti ko na yung sarili ko, yung magiging expectation ko, magiging adjustment dito sa Canada.
Siyempre, una-una yung klima, sobrang lamig talaga sa kultura nila, sa mga rules and regulation nila, sa lengguwahe, and of course yung trabahong papasukin mo dito, hindi siya ganun kadali. So kailangan mo talaga ng sipag at tiyaga, pagtitiis, pagmamahal mo sa trabaho mo. Siyempre yung kailangan din natin yung prayer. So kung gusto natin ma-achieve yung goal natin sa sarili natin, sa family natin, manalig tayo sa Diyos, pray lang tayo araw-araw. Ang payo ko lang po sa mga kababayan po natin dyan, sa mga aspiring butcher na gusto mag-apply dito, pagpatuloy lang po yung dreams nyo po na makapag-apply. So lahat po tayo nakakaranas po tayo ng rejection talaga. Minsan lagi tayong bumabagsak. So honestly speaking po, nakailang take din po ako. Nakaranas din po ako ng disappointment, discouragement, na sasabihin sa'yo na hindi pala para sa'yo ito. Pero kailangan po talaga is tatagal po natin sa sarili natin. Siyempre, ipag-pray po natin to. Kung kalooban talaga ng Panginoon sa ito, i-pray mo lang po hanggang sa ma-achieve yung goal po natin. Tulad ko po na ito po ay isang answered prayer. I-focus lang po natin yung mindset natin sa bagay na possible na pwedeng mangyari sa atin. Ito'y ginagawa natin po, hindi lang po sa ating sarili. So sa family po natin talaga ito. Unang-una po, napapasalamat po ako sa ating Diyos. Siya po talaga yung reason bakit nandito po ako. Siya po yun yung nagbigay ng strength, guidance po sa akin. Dininig niya po yung aking panalangin. At pinapasalamatan ko po ito dahil sa lahat ng pong bagay, bad man yan o good, so kailangan po natin magpasalamat sa Kanya. At ganoon din po sa family ko, yung tatay ko, nanay ko, mga kapatid ko, syempre yung family ko, yung asawa ko, at mga anak ko, sila yung dahilan din na nagpalakas ng loob ko para makarating dito at para maging matatag ako. At syempre, hindi mawawala yan, yung pasasalamat namin. Kung hindi dahil sa kanila, wala po kami dito. Yung staff po ng Merchant Agency, maraming salamat po kina Sir Jordan, Ma'am Rose, Sir Christian, Sir Ricky. Maraming salamat po sa inyo. Sana po marami pa kayong matulungan na kababayan natin, mga butcher na makarating dito. Salamat po sa napakabait nyong pag-entertain sa amin. Sana po more power po. God bless. At sana po more blessing din po sa inyo. Salamat po. My motto is do your best and God will do the rest. What's up mga kadudes? Ako nga pala si Kenneth Francisco from Burauen, Leyte. I would like to take this opportunity na magpasalamat din sa mga taong sumusuporta sa akin during time na nag-apply tayo dito. Nagpapasalamat ako kay Ate Glenda, saka kay Kuya Jong, Auntie Erma, kay Sir Nilo Ontimari, at lalong-lalo na sa pinakamamahal kong asawa. Shout out pala mga kadud sa
dati kong kumpanya dyan sa JDC, lalo na yung mga matansero at saka butcher dyan. Yun po. Maraming salamat. Ma-share ko pa lang mga kadudes, nung ako'y nag-apply, lahat ng may hiring na sa nakikita ko sa internet, pinapasahan ko ng resume nun. Lahat. And then, pagkatapos kong mag-apply, pupunta tayo ng church mga kadudes para manalangin, para mabigyan rin tayo ng pagkakataon na makuha natin yung minimithi natin. Tapos mga kadudes, pag nakuha na natin yung pag na-hire na tayo, sarap sa pakiramdam dudes. Ibang klase yung binibigay na na kasiyahan sa atin. Lalo na sa pamilya din natin. Kaya gano'n lang, sipagan lang din. Yung expectation ko pala mga kadudes, sana tuloy-tuloy na yung biyaya na binigay ng Panginoon sa atin. Tsaka maisama rin natin yung pamilya natin dito. May papayo ko palang sa mga kabutcher natin dyan sa Pinas. Sipagin lang at saka samahan ng dasal, prayers, makuha din natin yung pinapangarap natin sa buhay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup 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 da di da dup 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 Magandang araw mga kadudes, kababayan natin mga Pilipino. Ako nga pala si Jeric Malana, galing Alocan, North Camarines. Ako ay galing din sa American Agency, Canadian Employment. Dito po ako ngayon, gusto lang magbahagi ng konting kaalaman sa pag-apply sa JBS Food sa American Agency po sa Ortigas. Gusto ko lang ibahagi yung konting nalalaman ko tungkol dito sa naging process ng pag-apply ko. Una, ang gusto kong muna sabihin sa inyo yung kung paano yung mga hinahanap nila mga requirements sa agency. Una, yung mga NBI, latest documents na updated, SSS, and IELTS po. Kailangan po nakabase po tayo ng ng band score po natin 5.0. Yun po kasing qualification nila. And then so yung pa nga po, experience na hinahanap ko ng JBS, 3 years po minimum sa butcher. Usually po ang talagang priority nila po dito is yung meat cutting po sa deboning. Pero meron marami din po positions na hinahanap dito. So yun nga po yung naging process din namin sa agency na initial interview kami. So naging via Skype po yung naging process namin. And also nag-start po kami ng interview January. Then nag-continue po sila tuloy-tuloy po. Then after po ng February, dapat pupunta po dito yung employer na kausapin po kami for final interview. And dahil po sa dahilan ng pandemic na medyo na-adjust po ng po yung mga ibang interview session, kaya medyo natagal lang po ng konti, pero naging madali na rin po sa amin kasi hindi po kami pinabayaan. Tuloy-tuloy po yung assessment namin sa kanila. By month of July, nagbigay po sila ng process ng medical, final medical, and latest update po ng mga SSS natin. Kailangan po updated, naghuhulog-hulugan po yun. So yun po yung kailangan nila. Tapos
Yan nga po, tuloy-tuloy po kami. Salamat din po sa mga tumulong sa amin sa agency, hindi kami pinabayaan. Sila Sir Jordan po, kamusta po, Sir Christian. Saka si Ma'am Rose, binabati ko po sila. Maraming salamat po sa pagtulong sa paggabay sa amin sa pag-apply din dito. Sila po yung mga empleyado sa Mercant. Sila po rin makakatulong sa inyo pagdating nyo kung gusto nyo po mag-apply doon. Ngayon nandito po ako sa Canada, sa Brooks, Alberta po. Tatrabaho po kami sa JBS Food. Sarap po ng feeling dito na nakapagtrabaho kami dito. Ito na po yung pinakamatagal kong pangarap simula pa ng bata ko. Ngayon nandito na, natupad na ang pangarap ko. So napakasaya ko po ngayon dahil natupad na po yung mga pangarap ko. Nagsisimula na po ako sa hakbang ko na mabuo po yung mga pangarap ko. And bago po ako sa Pilipinas, marami pa akong iniisip na expectation kapag nandun na ako. So dito po, in-expect ko na po yung lamig, sigurado po. Naging negative po dito. So actually nung unang dating namin, pumalog po siya ng negative din. And sobrang lamig po nun, para nasa freezer na po. So expectation po natin dito, di-expect ko po dito, yung talagang una, yung climate change. Dahil sa Pilipinas napakainit po. And also yung kultura, yung language, medyo maninibago. Siyempre English po tayo, Tagalog po tayo, Pilipino. Pero main culture din na po natin English, kaya hindi tayo mahirapan. Kailangan lang mag-adjust po sa klima. So pagdating sa trabaho, makakayanan po naman lahat. Kailangan lang po ng tiyaga, sipag. Huwag lang susuko. Mga Pilipino matitigas yan eh. Ito sa pagpunta ko dito sa Canada, hindi ko in-expect na mahirap. In-expect ko na pala na mahirap, pero yun pala ayos naman, maganda yung takbo ng buhay dito, napakadali. Sa trabaho, wala naman din madali sa trabaho. Sa pamumuhay, kultura, medyo nag-a-adjust tayo ngayon. So sa mga nangangarap na mapunta rin sa Canada, kailangan ihanda nyo na yung sarili nyo, pamilya nyo, asawa nyo, girlfriend nyo man, naiiwanan nyo sa Pilipinas. Kailangan handa, malatag kayo. Kailangan lagi pong nasa mindset nyo na physically fit and emotionally fit kayo. Kailangan wala pong any stress na para pag nandito na kayo, magaan yung utak nyo. So yun po, sa mga nangarap na mapunta rito, kailangan lang po ng tiyaga natin lalo sa pag-apply. At kailangan unang-una naman magpasalamat tayo sa Diyos sa bawat gagawin nating hakbang. Yun ang una nating gagawin. Una tayong magdasal, humingi ng tulong, gabay sa Panginoon para ilagay tayo sa daan kung saan tayo tama at maging maayos. Yun po, say hi po sa kay Sir Jordan at sa Sir Christian, Ma'am Rose. Salamat po sa inyong lahat sa pagtulong dahil nandito na rin po ako. Thank you po. Yun lamang po. Maraming salamat po. At kung gusto niyo pong malaman iba't iba bang mga istorya namin dito, mga kabutchers, babahagian namin kayo mag-alala. Maraming salamat. Sana hintayin namin kayo dito. Ingat kayo, mga kabutchers. Wow! Sana all. Alam nyo, lahat ng bagay ay may katuparan naman eh. Lahat ng pangarap natin sa buhay ay matutupad natin ito pag talagang porsigido tayong gawin ito. Sabayan din natin ito ng dasal kasi God will never give this one to us kung hindi natin ikikilos to. Ika nga, do your best and God will do the rest. So, malaking tulong talaga sa isang aspiring butchers, lalo-lalo na ngayon na nasa Pilipinas, para makatulong sa pamilya natin. Ang pagiging butcher dito sa Canada ay malaking bagay para mabago natin yung pamilya, mabago natin yung estado ng buhay natin dyan sa Pilipinas. Kaya sa mga aspiring butchers natin na nasa Pinas pa ngayon, huwag kayong mawala ng pag-asa, ituloy nyo lang yung mga pangarap nyo. Kasi lahat ng mga pangarap ay may mga katuparan yan. I tell you, there's a right timing for that. So until next time,
Sana may nakuha kayong aral sa kwento ng buhay nila. Sana may nakuha kayong tips paano mag-apply. At saka, taasan nyo yung taasan nyo yung pasensya, taasan nyo yung tiyagaan nyo sa buhay. Kasi, ang pangarap ay hindi basta-basta, hindi mo overnight na makukuha yan. It takes time. Kaya, keep doing and keep going. Believe that you can do it. Until next time, paalam. Like a Hellcat.